Okay. So we have our, again, pencil, eraser, our paper, and our tissue. Yung tissue gagamitin for the shading, right? Okay. So gamit ang ating pencil, balik mo na lahat ng mga yan. So mag-i-start tayo sa paggagawa ng bilog lang muna. Okay, so nakapahiga yung aking papel ngayon, no? Okay, so pahiga muna ang ginawa natin sa papel, ano? Pahiga. Okay? So gawa lang kayo ng isang unang bilog. Okay, bilog, circle. So parang gumagawa ng sketch ng mukha ng tao. Sa circle tayo magsimula. Okay. You follow? So yung circle nyo ay tamang light lang ang paggagawa. Okay, so once na nagawa nyo na yan, ang apple naman is not a perfect circle, di ba? So gawa siguro tayo ng umbok dito. Yan. May papasok na umbok dito. Dito rin, likewise sa kabila. Maliit lang naman dito sa kabila. Okay. So parang palilitin na konti yung apple. Okay. And then dito, sa part na to, dito yung lalagyan ng tangkay sa kanya. Then this one. So dyan tayo maglalagay ng tangkay. So pwede nyo pa-curve. Pwede nyo gawing pa-curve ang tangkay. Yan. Kasi hindi naman talaga laging straight ang tangkay, ano? Yan. Okay. Gawa ko palang konti para kita. Okay, so yun na, nakukuha natin yung shape, ano? Yun na yung nakukuha natin shape ng apple. Okay, so tandaan nyo lagi, meron tayong tinatawag na highlight. Okay? Tinatawag na highlight. Mid-tone. Yan. Sir Raymond, diretso po. Ganito po. Ganyan po, ganyan. Ganyan pa ganyan. Wait Ano lang. po ba? Ganito o ganyan? Pahiga yan. Nakaganyan. O, nakaganito. Yung kanina. So naka-landscape. Ito po. Yan, ganyan. Naka-landscape ang tawag dyan. So yun, so meron tayong tinatawag na core shadow. Mamaya mas mauunawaan nyo mamaya kung ano yung masasabi ko. Then, meron tayong tinatawag na cast shadow. Okay? Yes, ayan. So what you will be learning today ay yung mga yan. Pati yung mga nakaraan, hindi lang na-differentiate, no? So, para magkaroon siya ng shadow ngayon, ang style ko dyan is, so lagyan natin na muna ng emphasis yung kanyang mga part. Diba, may mga bukol-bukol yan minsan. Hindi naman siya talaga perfect na circle eh. Okay, so, let's say na ang ating highlights ay lalagyan natin dito, no? Yung highlights. So, ito yung pinakamaliwanag na lugar, itong lugar na to. So nandito yung ating liwanag, dito magmumula ang ating liwanag. Yan. Nandiyan yung sinag ng liwanag. And then, ito yung unang tatamaan ng liwanag niya. So this will be the part na may highlights. Okay? At syempre, ang mansanas naman ay shiny. Di ba? So dapat may highlights rito. So, shiny siya rito. And then this part, lagyan natin konting part ng shine dito. Okay, so my style is, pagka nagagawa ng apple, from here, so ito yung ninyo lang sa tangkay, di ba? Hindi ka dyan magsisimula ng shading. So, pag ganyan. So, magawa ka muna imaginary line na hindi ka tatama sa kanya, okay? Dapat hindi tumama sa line na to yung start ng iyong paglalagay ng line. So, ang stroke ng line ay puro pa-curve na ganyan, going down. Okay? Tapos kung saan ka maglalagay ng highlights, huwag kang magpupunta doon. Huwag mo siyang lalagyan ng shade ng lapis. Okay? So ito yung sasabi ko, ito yung ating magiging highlights. Okay? So yung part na to. So lalayo-layo tayo ng konti sa kanya. So siguro sa part na to, maglagay din tayo ng highlights dito. Okay.
So kung napansin nyo, hindi ko dinre-diretso yung paglaline ko kasi nga gusto ko may highlights din sa lugar na to. Okay, going down ng pa-curve. So depende sa shape ng inyong apple, ng inyong paggagawa ng shade o pag-stroke ng inyong lapis. Okay, so ito yung gusto kong maging part ng may highlight. So hindi ko siya lalagyan ng shade ng lapis. Okay? Okay, then ito naman, dire-diretso ng pababa. Buburin ko na yung yung hindi kasali sa apple. Para hindi tayo malito. Okay, so continue lang ang paglalagay ng shade. Make sure na meron kayong part na hindi lalagyan ng shade ng lapis. So how are you doing? Kamusta ang inyong mga gawa? Okay naman po. Okay, no? So ito na, sinishade ko na. No? Halos buong apple may shade. No? So itatagilid ko lang siya para mukha ba siyang apple? Parang hindi. Kasi yung pagkaka-drawing ko, wala ako sa gitna eh. Nakatabingi kasi ako sa aking ginagawa. Okay. So shade lang na shade. Pero wag nyo masyadong munang diinan ng pag-shade. Yung tamang gaan lang ng kamay para ma-cover natin ang apple. O yung any fruit na ginawa ninyo. So sa ngayon, apple ang ating ginawa. Ingat na lang kayo pagka nakuha nyo Sir yung shade. Iman, Yes sa po, Monday kuya. po, saging naman. Sa Monday tayo PE na. Okay. So yun meron pa sa likod dito sa part na to. Tapos, ito namang part na to, kung saan nakatusok yung ating tangkay, pag ito ay sisidan din. Pero hindi siya isasagad sa outer. Okay? Hindi siya sasagad. Dito lang. Okay, once na na-shade nyo na, you may start your okay, so ito yung gagawin nating ito yung highlights, ito yung gagawin nating mid-tone mid-tone ang gagawin natin dito. Tapos itong part na to, which is darkest part of your fruit, ito yung magiging core shadow. And then, yung mas magiging anino niya, kung halimbawa nandito yung highlight, so siyempre kung nandito liwanag, nandito yung anino niya, di ba? So estimate niyo na kaagad na yan ang anino ng apple. Okay? So ito magiging cast shadow niya, which is magiging darkest din. Magiging heavy yung pag-shadow niya sa kanya. Okay? Tapos from heavy to medium hanggang maging light na yung
pagsishade ninyo. Okay. So I think my work is done. So it's time for you to get your tissue na pagkatapos na kayo. Yung tissue natin, ito na. So ganun ulit, you have to fold it hanggang maging triangle siya. Magkaroon ka ng pointed na pampunas sa kanya. Okay. Okay. So ako unahin ko muna yung cast shadow na tawag. Cast shadow muna yung aking uunahin. So yung cast shadow kaya inuna ko para lumutang yung ating ano no, para lumutang yung ating apple. Okay, here we go. Okay, and then ito na yung ating mid-tone, ang ating ngayong shade, yung mismong fruit na ang ating shadean. Hindi pa tapos shading natin ha. So maglalagay pa tayo ng foreshadow ng ating fruit. Okay? Siyempre, ang inyong pagti-tissue, make sure na nakaayon din sa shape ng shape ng ating apple or ng ating fruit. Iman yung tissue po ilalagay dun sa shade na sinade po namin. Ano yan? Yung tissue po ilalagay dun sa shade ng apple. Yung tissue ay ilalagay din sa shade ng apple. I-rephrase mo yung sinasabi mo. Ano po nag-phrase? Ulitin mo yung sinasabi mo. Baka hindi ko mag-gets kasi eh. Yung tissue po ba, ito po igaganon po po sa shade ng sa apple. Igaganon mo? Ipupunas pa rin yung ano. Pupunasan ko po yung tissue sa shade ng apple. Yes. Ito na yung mismo ginagawa ko ngayon. So yung apple mismo ay akin ang ginagamitan ng tissue. Nabubura po. Yes, tama. Ikinakalat mo lang naman yan eh. So that's the main purpose of using tissue. Ikinakalat mo yung pencil. Ayan. Okay. So medyo ito na yung mid-tone natin ano. So ito na meron tayong highlight. Ito yung highlight natin. This will be na mid-tone. Tapos maglalagay pa tayo ng core shadow. Okay, mag-core shadow pa tayo dito. Tapos yung ibang details ng apple ilalagay din natin. So paano 'yon? So itong ilang part ng apple dito from here, sisidan pa natin ng kaunti. Pero hindi na buo. Ito na lang part lang na to. Yan. So dadagdagan pa natin yung pagsashadow sa kanya, yung shade niya, dadagdagan pa natin para mas dumilim pa yung lugar na yon. And pati dito sa tangkay para mas lumutang pa siya.
Okay? So pwede nyo habaan yung lines. Tapos hindi naman niya kailangan maging uniform ang pagla-lines siya. Tapos ang mangyayari na, yung buong side na to ng apple nyo, yan, yung buong side ng apple to, sishidan nyo na yan ng lapis uli. Okay? Ang mas madiin na. So ito na yung magiging inyong core shadow ng inyong fruit. Okay? This will be the core Bakit po shadow. sobrang diin, Sir Iman? Oh, heavy na kasi ito yung magiging darkest part niya. So that is called core shadow. Yung darkest part ng inyong subject. Sobrang diin po. Yung, siyempre, baka sobrang diin naman na baka mabutas na yung papel. Huwag naman ganun. So, dadagdagan mo lang yung shadow nung ginawa mo. So, yung mid-tone, kasi kaya nga mid-tone is middle. Middle tone. So, siya yung may shadow pero hindi masyadong madilim. Ito namang core shadow, ito yung pinakamadilim na part ng Magiganyan po. Yes. Yung ganyan po, ganyan ka din. Ganyan. So, I'm trying to do now, yung ilang part ng apple ay nilalagyan din natin ng konting shade kasi di ba yung apple natin ay may part na hindi siya shadow pero may part na madilim din, di ba? Sir Iman, ilas na pong tanong, bakit po di ba color red po ang apple? Bakit po lapis ang pinag-aano po natin? Kasi we're doing black and white. Okay? Ginagamit natin, gumagawa tayo ng black and white na art. Okay? Kaya lapis lang ginagamit natin. Okay, so medyo okay na siya. So kung sa tingin nyo ay kailangan pagdagdagan, we go ahead, dagdagan nyo pa ng shadowing sa lapis. Isang banda kasi it's better din kung may pinagagayahan kayo, di ba? Okay. So tissue time ulit. Yun, nakalimutan pala natin tangkay, ano? Yung tangkay nakalimutan nating lagyan ng ng shading, ano? So, sa tangkay, so syempre, this part, okay, ito pa pala. So since medyo may lapis na yung ating tissue, pwede nating idamay ng pag-shade yung tangkay. Tapos para siya umangat, magkaroon ng details, yung likod niya rito ng apple, so lagay niyo pa ng kaunting shading ng lapis. Yan, para umangat siya. Tapos, yung part na to, yung part ng right ng tangkay, lagay niyo ng konting shade para siya ay karoon ng shadow or ng core shadow na tawag. There you go. Okay. Now, get your eraser. Pwede nyo burahin ngayon yung lampas-lampas sa linya nyo na ginawa. Tapos, yung mga highlights, supposedly highlights, ay pwede nyong burahin ng paisa-isang stroke na gano'n. Okay? Para magkaroon ng emphasize yung highlights. Sir Iman. Yes po. Bakit po pag dinidiin ako nalabo-lalo? Pag dinidian mo ang? Yung lapis ko, tapos nalabo ko. Parang wala rin ito.
Pag napakadi naman po, parang bubutas po ang papel. So nandun yung tinatawag na pag-control sa pag sa shadowing So dapat talaga may control ang kamay. Napaprakas naman yan eh. So napaprakas kung paano mo kukontrolin ang iyong pag sa shadowing, paggamit ng tissue. Okay, so what I'm trying to do now is naglalagay tayo ng konti pang highlight sa sa apple para magkaroon siya ng konti pang design dito. Para kahit paano magmukha talaga siyang magmukha pa talaga siyang apple Oh, So I'm using the pointed part, yung matalas sa part ng ginagamit ko. Tapos ang stroke na ginagawa ko ay parang yung tulad din ng pag-stroke gamit ang lapis. Para pagka in-stroke mo siyang ganon, magkakaroon siya ng guhit na kintab. Ayan, may guhit siya na kintab. Abraso na lang. Okay. Tapos, once done, Pwede na, sir, pwede naman po burahin yung pagka, ano po, alin po? pagtapos na po. Pag pwede po burahin yung mga lampas. Kaya mamura yung lampas niya. Okay. So, hindi pa tayo tapos yung ating tatawag na cast shadow. So, this is cast shadow. Ito. This is cast shadow. So, lilinawan pa natin siya. Dadagdagan pa natin na siya na shadow ng shading. Oh, So, ang shading na dadagdag natin ay sa mismong ilalim ng ating subject. Sa mismong ilalim. Okay? So, nakapahiga ang ating lapis pagka nag-shade dyan. Okay? Sa mismong ilalim. So, ang ating goal dito ay umangat palalo yung ating subject. Papangatin pa natin siya mula sa pagkakapatok sa kanyang shadow niya. So, kung papansin nyo, kung halimbawa tititigin yung maigi yung subject, medyo umangat agad na siya once na nadagdagan nyo pa yung inyong shadow. So, lumulutang pa siya. So, siguro, yun yung mga terms na pwede natin gamitin. Umaangat, lumulutang. So, make sure, siyempre, pag nag-shading kayo gamit lapis, huwag nyo nang ilalampas ang inyong lapis dun sa main subject nyo. Okay? Mahirap para mag-drawing na nakatabing yan. Okay. Actually, ito yung ating subject, ito yung ating drawing. Pero ako nasa leftmost side kasi nga hindi ako makapunta sa mismong gitna ng aking drawing, so hindi ko makita kung proportion yung ating shape, Okay, so napansin niyo medyo lumutang na siya, Ayun, Napansin ito, mas madilim yung part na to. Yung ilalim mismo ng apple, mas madilim na siya. So umangat na yung ating subject mismo. So how's your work? Yung nakatapos na ba sa inyo? So dinadagdagan ko pa ng shade yung tangkay kasi 'di ba tangkay should be should be darker sa ating subject na sa ating fruit. Trying to put some more highlights.
Okay, I think it's cool. Okay na siguro yun. Hindi pa rito. Okay. Okay, so again, itong ating mga part na to, this is what we called highlights. So ito ang ating midtone. So yung ating hindi masyadong madilim, pero may shade part. Ito ang ating tatawag na core shadow, kung saan yung pinakamadilim na part ng ating subject. Actually, our subject is the fruit, ano? And this is what we call the cast shadow. Okay, cast shadow. Okay. We only have 10 minutes left, pero hindi natin siguro. Okay. So who's done? Sir Raymond, ganito po. Yung ilalim. Wait lang. Okay. Okay, let me see your works. Wala po muna. Okay, sige, let's start with Angel. Okay, nice, Angel. Sige, lapit pa konti. Okay, that's good. Si Mateo. Mateo, puro puro lapis nakikita ko. Puro lapis. Okay, kay Uriel, okay. Good. How about Hermione and James? Okay, that's nice. Hermione. So, lagyan na lang konti pang highlights, ano? Hermione, sa'yo, no? Wala masyadong highlights. So, kailangan, siguro pwede mo siyang burahin yung part na to para magkaroon pa ng highlights. Okay? Ito naman kasi, this part ay mga ano yan, kintab ng yung kintab ng fruit. How about James? Let me see your work, James. Sa gitna mo. Okay. So, yung mukha siyang kasoy, ano? Kasoy pala kinalabas. Anyway, it takes a lot of practice naman talaga para makapaggawa ng isang magandang shape ng fruit. Nagkataon lang ako, no? So, hindi ko na naayos yung ating shape, ano? Kasi nga yung aking position from my drawing do sa aking kinakaupuan ay wala ako sa gitna. So, ito ngayon, tinitingnan ko siya. Iginigit na ako sa sarili ko. So, medyo, hindi ko siya naiayos ang shape. Maybe next time, mag-aano ako. Doon ako sa mismong gitna ng work ko. Just for the sake of the camera, kaya wala ako sa gitna. Okay, mukhang maayos naman. How is it? Kamusta naman kamusta ang pagdo-drawing? Since Monday, puro drawing tayo ng drawing ang ginagawa, no? Sana nag-enjoy kayo. Nangangalay kamay. Nakakangalay ba ng kamay? So ito, no? Dito sa ating fruit na ginawa, na supposedly apple. Sa akin kasi hindi na nasa mukhang apple kasi nga yung shape eh. Parang ito, no? Anong tawag doon? Parang hindi po. Parang papaya ba yan? So ito, ay tanda ko, halimbawa meron kayong object pa sa ibabaw ng inyong subject, lagay nito, tangkay, make sure na gawin yung dagdagan niyo yung cast shadow niya. Okay? Para umangat yung kung ano man yung nasa unahan o nasa harapan ng inyong subject. So ginagawa ko rito, dinadagdagan ko pa yung cast shadow. Or no, the core shadow rather. Yan. So pinapaangat ko pa lalo yung tangkay na to. Yan. Anyway, it's good enough na para sa ating lahat, for you to be able to understand ano yung tinatawag na highlights, ano yung tinatawag na midtone, core shadow, and cast shadow. Again, I'll be asking you, si James. James, anong part to?
So what do you call this part? Kung saan ay mayroong yung darkest part of your subject. Is it highlight, mid-tone, core shadow, cast shadow? Mid-tone po. No, this is not mid-tone. Mid-tone. This is the darkest part. Darkest part of your subject. This is one, core shadow tawag dyan. Okay? Okay, so ito naman, yung anino. The shadow, yung mismong anino nung subject natin. Hermione, what do you call this one? Cast shadow, yan. Very good. Cast shadow ang tawag ngayon dito. Okay, let's try Mateo, what do you call this one? Yung part na to. Yung shaded part na hindi masyadong madilim, hindi masyadong maliwanag. Yung tama lang ang pagka-shade. Iba itong highlight. No, that's called mid-tone. Mid-tone. Last na, Uriel. Uriel, what do you call this one? Itong part na to. Yung pinakamaliwanag na part ng ating subject. Highlight po. Yes, the highlight. So yun nga, no? Highlight. Pinakamaliwanag na siya. So si Angel, di ko na natanong. Okay, balikan natin yung yung ating mga nagawa nung una, no? So ito yung lalaki na naka-side view. So ito yung subject natin ngayon. Ito lahat meron, meron siyang highlight, mid-tone, core shadow, and cast shadow. So this one, yung part ng ilong, pati itong pisngi niya, yun ang tinatawag na Angel. So itong part na to, yung pisngi dito, tapos itong unahan ng ilong, yun ang pinakamaliwanag na part niya. So what do you call that part? Highlight po. Yes, thank you. Highlight. And then, balik tayo kay James. James, so itong pisngi niya, meron ditong light lang na shadow at meron ding part na dark. Ito yung darkest part ng kanyang, ng kanyang mukha. So what do you call this one? Yung light part lang ng shadow niya. Mid-tone, core shadow, cast shadow. Core shadow po. Core shadow? No, sorry. Ang tawag dyan is mid-tone. Kasi nga, may shaded part siya, pero hindi siya masyadong madilim, hindi rin siya masyadong maliwanag. So, it's just, tama lang. Kaya nga middle, di ba? Tama lang. Mid. Habang ito naman, yung darkest part of the subject, so itong likod na ito, yung batok niya, ito yung darkest part of the subject. So, what do you call this? Mateo, the darkest part of your subject. Yung pinaka-dark po. Hindi, yung darkest. Yung nga po, yung pinaka-dark nga po. Sige. Mamimili ka lang sa dalawa, core shadow or cast shadow? Core shadow. Ano yan? Core shadow or cast shadow? Core shadow. Core shadow. Okay. So core shadow. So how about this? Ito naman, itong mismo na sa ilalim ng baba. So, sa ilalim ng baba ng kanya, ilalim ng panga, tsaka ilalim ng baba ng kanya, ating subject. Uriel. Cast shadow po. Yung cast shadow na siya kasi ito yung mismong anino. Anino na ng kanyang ng kanyang mukha eh, 'di ba? So ganoon din tayo. So yung ating shadow, yung anino na tinatawag natin, so ang tawag doon ay cast shadow. Okay? Okay. So I think that's it for today. So natutunan natin ay pag-shade. So shading of our subject. Mula pa nung Monday ginagawa na natin using pencils and tissue, right? And for today, nilagyan natin ng pangalan, nilagyan natin ng tawag kung ano yung mga part na yon. So the highlights, the mid-tone, yung tama lang ang pagkaka-shade, not too light, not too dark. Ito naman yung darkest part of your subject is called core shadow. And the shadow itself of your subject ang tinatawag na
cast shadow. Right? So yung cast shadow is not part of your subject, kaya cast shadow siya. Okay? So yung shadow na hindi part naman ng inyong subject, again, is called cast shadow. Core shadow ay part of your subject. Okay? Okay, so that's it. Namaya, I'll be posting na kagad sa inyong what's this? Google Classroom, yung task na ginawa nyo ngayon para ma-submit ninyo, okay? Thank And you po. I'll be seeing you later. Tapos yung inyong, Thank you mamaya po. pala, sa announcement alam pala mamaya, yung iba. Po. Okay, thank you so Opo. much. I'll be seeing you Bye-bye later po. Bye-bye. in our announcements. Thank you so much. Thank So wait na lang Opo. kay Miss Opo. Arlene. Bye-bye po.